Welcome back ulit sa ating, channel. Ngayon pag-usapan naman natin 'no, o bale ito paglilinaw, base lang ito sa aking, experience. Ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat kainin ng, isang pasyenteng may problema sa thyroid na kagaya ko 'no? Marami pa rin kasing mga nagtatanong o nalilito tungkol doon sa mga dapat at hindi dapat. Kagaya na lang kung pupuwede daw bang kumain ng mga isda, 'no, nung mga gano'n. O tara pag-usapan natin. Okay. Nung una kasi, nung kalalabas ko ng ospital, hyperthyroid ako no'n, 'di ba, na-confine nga ako ng 3 araw sa ospital. Okay. Tiningnan ni doc yung ano ko, resulta ng laboratory. Ngayon siyempre, bagsak ultimo yung kolesterol, bagsak 'yan. Hindi wala sa normal level 'yan. Bagsak, ano pa ba? Ultimo vitamin na D3, bagsak lahat 'yan. Okay, ang tanong, ano ba ang mga pinakain sa akin nga nun? Okay, ang sabi ni doc, kakain ka ng karne, manok, baka, baboy, kakain ka niyan. Ano pa, kakain ka ng mga prutas, kakain ka ng tinapay, kakain ka ng pasta. Huwag ka na munang magjejeta, wala munang diet. Sa madaling salita, wala munang diet. Kumain ka. Ang tanong, Dok, puwede po ba akong kumain ng isda? Isda, oo naman. Sabi niya po, pwede ka namang kumain ng isda. Pero, ilimitahan or hanggat maaari, iwasan mo naman kumain ng seafoods kagaya ng pangalan nito, alimango, yung mayayaman sa iodine, alimango, hipon, pusit, no? Pinagbawal muna niya yun. Hanggat maaari, wala muna yun. Okay? Ano yung mga pupwede niyang kainin? Okay? Pinakain ako ng kamote, ng patatas. Ang kinakain ko rin naman kasi nun guys, tipikal na pagkaing Pinoy. Kagaya ng tinola, tinolang may kanin, o 'di ba? Yung tinola may papaya o kaya may sayote. So yun yung kinakain ko tanghalian. Okay, pag may natira pang tinola, yun na rin yung kinakain ko naman sa gabi. Pero ang pinaka-favorite ko nun, yung nilagang baboy o kaya nilagang baka. Kasi nga, kompleto siya. Meron siyang pechay, meron siyang mais, meron siyang Baguio beans, meron din siyang patatas, mga ganyan, no, kompleto. O no, yung sinigang yun, kumakain din naman ako. Typical naman, hindi naman ganun ka hirap sa dieta. Pero ang tinanggal talaga nun yung kumain ng hipon kahit nakikita ko sa pansit o sa ano, medyo hinihiwalay ko siya. O kung gusto ko talagang kumain kahit yung simpleng inihaw na pusit, hindi talaga. No, talagang umiiwas ako. Ito yung ano ito yung kalalabas ko sa ospital nung na-confined ako because of hyperthyroidism. Tapos syempre, 'wag po nating kakalimutang uminom ng maraming tubig. Ibig ko sabihin, sa maraming tubig, umaabot po ako ng 2 hanggang 3 litrong tubig sa loob ng isang araw. Kasi bukod sa madali ako magutom noon, malakas po ako magpawis, no? So, pag nagpapawis ka, malaki yung chance na ma-dehydrate ka. No, yun yung mga inano sa akin ni Endo. No, actually ang nangyari pa nga nun, sabi niya sa akin, kumain ka na lang muna kung ano yung gusto mong kainin. Kasi imagine, from 77, tama, 77 kg or kilo, wala pang 1 linggo, bumagsak ako ng 72. Hindi naman ako nagda-diet no, nung na-ospital ako. No, so ganun. So ibig sabihin yung metabolism ko sobrang lakas. Ang explanation dito ni Endo, si Endo po ang nag-explain Ang edad ko kasi noon 30 magte-30, 29 kasi ako noon eh. Ilang buwan na lang magte-30 ako. Ang edad mo 30. Pero ang metabolism mo pang 15 anyos, pang teenager ang metabolism mo no, sobrang lakas, hindi angkop no.
Tapos siyempre yung palpitation malakas. Ito pa, ipinagbawal din sa akin nga yung kape. Kasi nga may palpitation ka, no? Eh, ang kape, ang caffeine, so nakaka-trigger yun, no? Nakakadagdag siya. So, yun yung mga ibinawal sa akin yung kape. Pero pagdating naman sa pagkain, nandiyan pa rin naman yung prutas. Sobrang dami kong kumain ng prutas. Lalo na itong mansana, saging, no? Kasi matataas sa potassium yan eh. Potassium, magnesium, yan yung mga nire-recommend niya sa akin. Yung avocado, tapos yung mga pongkan, orange, yan, pinakakain niya ako noon. Pero pagdating naman sa almusal, yun, itlog. Kumakain pa rin naman ako ng simpleng almusal natin, no? Pandesal, itlog. Pero hindi kasi ako masyadong ma-processed food. Yung mga hotdog, bacon, hindi naman ako masyadong kumakain yan nun. Kaya okay na sa akin yung sa umaga kakain ako ng saging. Minsan nga yung saging na saba yung nilaga, yun, kumakain ako nun. Tapos may itlog ako, may pandesal ako. Okay na ako dun. Pero yung mga tapsilog, mga tosilog, hindi, bihira. Tumitikim pero hindi talaga. Kape, yan, bawal yun ha, binawal yun. Okay? So, wala namang mahirap sa pagkain, hindi nga lang din talaga ako kumakain ng mga maaalat na yan. Masarap naman talaga, lalo na kung may sawsawang kang patis kalamansi. Isasawsaw mo yung favorite mong tinola, no? Yung mga ganyan. Eh, hindi na rin. Pero eat like a king ako noon nung kalalabas ko sa ospital. Okay? Ngayon, isunod naman natin na pangmatagalan mo bang kinain yon? Ang sagot, hindi ko siya pangmatagalang kinain. Hanggang pangatlong buwan lang ako kumakain ng ganun. Bakit? Bakit kuya? Bakit hindi mo tinagalan yung ganong kain? Kasi nga, ganito. Nung kalalabas ko sa ospital, o sige, eat like a king. Pero, kasabay po nun yung medication. Ibig ko sabihin, nagte-take po ako ng Topdin nung mga oras na yon, no? Habang nagte-take ako ng Topdin, every month pa kasi ang check-up ko nun, tinitingnan kung nag improve yung FT4 o sa madaling salita, yung thyroid, ano mo, yung thyroid mo, yung function nun, kung nag improve. Well, nag improve naman because of Topdin. Andiyan na yung nagkakaroon ako ng weight gain, no? Nagwe-weight gain na ako because of top din. Yung palpitation ko, nababawasan na rin. Okay. Ngayon, kung hindi ko naman din babawasan yung kinakain ko kasi nung time na yun, kumakain ako dalawang kanin, di ba? Yung nilaga, marami kang kumain. Siyempre, tataas naman yung cholesterol mo, tataas naman yung blood sugar mo kung hindi mo makokontrol yung nutrition na ipinapasok mo sa katawan. So, ganun yung nangyayari. Ngayon, sinabihan din ako ni Endo, oh, nag-weight gain ka na. Medyo dahan-dahan na tayo sa kakainin natin. Pero maganda yung result mo, yung cholesterol mo, yung uric acid mo, ano pa, oh, yung potassium, yung magnesium level mo, yung vitamin D3 mo, gumaganda. Okay? Ngayon, dadahan-dahanin mo. Wag naman na yung ganun pa rin yung kain mo. Okay, so iniiba na ni Doc ng konti, no? Kung dati nakakadalawang kain ka, ng dalawang kanin, sorry. Babawas-bawasan naman na natin siya ngayon. Hindi naman po pwedeng yun at yun pa rin ang kakainin mo. Ngayon, balikan natin yung mga alimango, pusit, mga ganyan, no? Yung hipon, yung scallops. Opo, pinayagan na ulit niya akong kumain no ng dahan-dahan. O, titikman na lang natin muna. No, kung dati nakakalima ka, o di 3 pirasong hipo na lang muna. Kung dati nauubos mo yung isang dangkal na kapusit na inihaw, eh hanggat maaari, kalahati na lang muna. Okay, so naging gano'n, no? Yun yung naging part ng nutrition natin. Tapos, continuous pa rin po yung ating check-up. Hindi po pwedeng nag-weight gain ka na, gumaganda na yung pakiramdam mo, eh wala nang balikan kay endo, no? Hindi gano'n. So, continuous pa rin po yung check-up natin. Ano pa? Yung, ano to, yung kape, ayan, medyo tumitikim-tikim na ulit, no?
Pero hanggang isang tasa lang naman talaga sa isang araw ako eh. Tapos yung tubig, hindi na bago yun. 2 litro hanggang 3 litro. Kasi nung mga panahon na yon, pinayagan na rin niya akong mag-exercise kahit simpleng walking, cycling, no? So, kailangan hydrated tayo lagi, no? Kasi nga, malakas tayong magpawis, no? Yung, paano pa ba? Yung hyper-defecation ko noon, nawala na. Isang beses na lang akong dumumi sa loob ng isang araw. Kasi dati nga, di ba, nung kalalabas ko sa ospital, o bago ma-ospital, kaya kong dumumi ng 2 beses. For example, ng morning, sa afternoon, ganun ulit. Marami. Hindi siya diarrhea ha. Buo siya, buo. Firm stool. Tapos sa hapon, ganun din. No? Hyper-defecation po yung tawag doon. Hyper, meaning sobra. Defecate or to defecate or defecation pag dumi yun, no? So hyperdefecation. Hindi siya yung diarrhea na watery stool ha. Buo talaga. So yun yung isa sa mga sintomas din naman talaga ng hyperthyroidism. Okay, so yun, nakakain na ulit ako ng ng mga hipon-hipon na yan. Hindi naman ganun kabigat yung diet. Huwag mo na lang lalagyan ng halimbawa, ang kakainin mo, puro inihaw na isda o kaya puro gulay ka lang, eh lalagyan mo rin naman ng karne. Yun yung sabi niya sa akin ha. Para may source ka ng protina, 'di ba? Ng iron, mga ganyan. Siyempre, kailangan din natin ng gulay. Kasi ganito naman yung hack dito, no? Lahat ng sobra, masama. Uminom ka ng maraming tubig, ng sobrang tubig, masama pa rin. Pwedeng ma-dilute lahat ng asin mo sa katawan, 'di ba? Ano pa? Kumain ka naman ng sobrang tamis, ganun din. Kumain ka naman ng sobrang gulay, puro fiber ka. O, anong mangyayari sa'yo? Wala ka namang source ng protein. Wala kang source ng good fats. Okay? So, lahat balanse. 'Di ba? Ganun lang. Kung puro seafoods naman ang kakainin mo, eh syempre mataas sa uric acid din ang mga hipon. Ah, ah, purines pala, no? Sorry, na nagiging uric acid. So, masama rin 'yun, 'di ba? So, balanse lang. Kung kakain ka naman ng sobrang daming kanin, o di syempre masama rin. Ganun lang naman. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung mga pwede at hindi pwede sa hypothyroidism. Okay, so medyo nabaliktad naman 'to 'no. Siyempre nung hypo na tayo, ayan na, nagge na talaga tayo ng weight after ko mag-take 'to ng radiation o ng radioactive iodine therapy. Okay, so dito naman umiiwas ako sa matatamis, mga chocolate, mga ganyan, mga cake. Umiiwas hangga't maaari titikman lang po natin. Ito naman mabilis ka talaga ditong tumaba, as in. Kaya dahan-dahan lang din dahil nga ikino-correct pa naman ng endo natin yung tamang dosage ng levothyroxine. Now we're talking about levothyroxine, hindi na Topdin. Okay? Kasi nga dito, hindi na masyadong nagpo-produce ang ating thyroid, no, ng hormones, no, ng thyroxine, 'di ba? Yun yung responsible para sa ating metabolismo, no? So, dahan-dahan naman tayo ditong kumakain. Kung dati, talagang gusto mo pang kumain, lagi kang si buffet, dito naman talagang limit ka. O, kalahating kanin ka, kakain ka pa rin ng masusustansya, andyan pa rin yung prutas, gulay, andyan pa rin yung pagkain ng karne, ng protina, ng isda, ano pa. Mm. So dati nung hyperthyroid ako, hindi ako pinapakain doon ng seaweeds, ng ano, no? Yung nori wrap, hindi ako pinakakain nun eh. O, dito sa hypo, kumakain ako. Okay, pero syempre dito sa hypo, yun nga, tone-toneladang exercise o cardio exercise ang ginagawa ko. Walking all the way, no, cycling all the way. Kasi nga mabagal na yung metabolism dito. But eventually, because of your
hard work, no, and cooperation, kaya doktor, no, magbubunga naman yun. Nandiyan naman yung makukuha mo ulit yung gusto mong timbang. O dito, dumating ako sa Australia, 85 kilo. O, tama, 85 kilo ako. O, ngayon, 79 ako. 'Di ba? 79, no? Ganun lang. Ngayon, dito naman sa hypo, ang kinakain ko rito, guys, sa umaga, nagpuprutas ako. Kumakain ako ng blueberry, ng strawberry, avocado. Ganyan ang mga almusal ko rito. Walang tapsilog. Zero tapsilog, tosilog, wala yan. Kumakain ako dito yung pudding, chia pudding. Pero ako ang gumagawa nun. O kaya yung misis ko, ginagawa niya ako yung overnight oats. Rolled oats, hindi po yung 3-in-1 na oats ha. Yung rolled oats, gagawan niya ako mga 1 cup. May chia seeds, ano pa. O, tapos may blueberry, may strawberry, may saging, ganun. Yun yung kinakain ko sa umaga. Okay? Iinom muna ako ng gamot. Halimbawa, nagising ako ng alas 6 ng umaga, iinumin ko yung levothyroxine. So, pag nainom ko na yung levothyroxine, intay ako ng 30 to 40 minutes, saka lang po ako magte-take ng almusal ko. Tapos maglalakad na ako, magwo-walking-walking na kami ng anak ko, magpapaaraw na kami. No, wag lang yung umuulan, syempre, mahirap. Tapos sa hapon, papasok ako, no. Pag pumapasok ako, nakabike ako rito. So, yun yung maganda. Na-exercise ako. Hindi naman malayo, mga 4 hanggang 5 kilometro lang naman yung binabike ko. Papasok, pag pauwi, ganun din. So, exercise rin talaga. No, ganun lang naman. Kumakain ba ako ng hipon dito? Ng pusit? Yes. Isda, kumakain din. Salmon. Excuse, nantok ako. So, ganun lang naman. Soft drinks, bihira rin naman. Pero tumitikim. Tapos kanin, yes, kumakain. Pero hanggang 1 cup lang po tayo. Dito ba sa Australia, nagtitinola, sinigang kami? Oo, ginagawa pa rin naman namin yun. Pero kasi dito, accessible ka sa mga masusustansyang pagkain. Alam mo kung bakit? Yung purchasing power kasi dito. Halimbawa, no, ang sweldo mo sa isang oras ha, hindi isang araw. Pumapalo ng 25 AUD o Australian dollar, pumapalo ka ng ganun. Okay? Pag bumili ka rito ng 1 kilong uba, saging, umaabot lang naman ng $7. Mga ganun lang. So, makakakain ka ng maayos. Ng avocado, ng raspberry, ng mansanas, mga ganyan. No? So, madali eh. Madali yung pagkain dito. Hindi rin natin kagaya, hindi ko naman din masisi yung iba. Siyempre, yun lang din yung budget talaga natin. 50 pesos, 80 pesos, tapsilog. Kakain ka, 2 kanin, di busog ka na. No? Iba kasi, guys, iba kasi yung busog at saka yung kumakain ng masustansya. Iba po kasi yun. Pero kasi syempre nga naman, aminin natin kung ang sinusweldo natin minimum, mas pipiliin po natin ang maging busog kesa sa kumain ng masustansya. No? Ito, bigyan natin ng isang example. Ang sweldo mo sa isang araw, 600 pesos. Kakain ka ba sa salad stop? Ang isang bowl 300 pesos. Kumpara sa mga inasal na 150 pesos, unlimited na lahat, may soft drinks ka pa. Anong pipiliin mo? Di syempre doon sa mabubusog ka. So, ganun. No? So, napaka-importante talaga ng nutrition. Okay? Ganito kasi, napaka-importante ng nutrition kasi ito yung ipinapasok natin sa katawan natin. Kumain ka ng maraming taba, kumain ka ng masyadong maalat, magkakasakit ka. No? So, napaka-importante talaga nung ipinapasok natin sa katawan natin. Okay? Kaya hanggat maaari, magpakonsulta kayo kung ano yung babagay sa inyong diet. Wala po akong inirekomendang diet, lalo na yung mga sumisikat na kung ano-anong diet ngayon, yung OMAD, yung
ano 'to, yung, keto, yung mga ganyan 'no, o kaya yung fasting. I'm not an expert, okey, kaya hindi ko masasagot yun kung ano man yung mga klaseng dieta na yan at bukod sa lahat, hindi tayo pare-pareho ng katawan. Kagaya natin, may problema tayo sa thyroid. Gagayahin mo yung OMAD, gagayahin mo yung keto diet, eh hindi naman pala okay sa atin, no? So, hindi ko masasagot talaga, ha? So, pasensya na pagdating sa ganun. Ang sinasabi lang lagi ni Doc dito sa Australia ha, kumain ka ng masusustansya, yun ang susi. Yun ang susi sa kabuuan ng katawan natin. Yung mga supplements na yan, hindi nga siya naniniwala eh. Huwag ka nang mag-take ng mga supplements na yan, kung ano pa man yan. Sabi ko, Dok, ano bang mai-recommend mong vitamins? O sige, pwede ka namang mag-take ng mga Centrum, ng mga ganyan. Pero, ang isa-suggest ko sa'yo, kumain ka pa rin ng mga masustansya, which is totoo, at saka yun naman talaga yung dapat. Eh, yun naman ginagawa namin. Kumakain kami ng masustansya, no? Prutas, ayan. Hanggat maaari, kasi dito, hindi ka rin makapag-fast food, bihira eh. Gagawa ka talaga or magluluto ka. Ultimo, tinapay dito, ultimo simpleng biskwit, nakalagay dito yung health rating nila, kung ilang star, kung ano yung content ng pagkain na yun. So, ganun kabigat ang nutrition dito. Talagang hanggat maaari, pagtuunan natin ng pansin. Okay? Kung may pambili ka, halimbawa, no, may pambili ka, 100 pesos, 200 pesos, may pera ka, gusto mong magpares, hanggat maaari, iwasan na po natin. Disclaimer, hindi ako galit sa mga magpapares ha. Kasi ano ba sustansya makukuha mo dyan? Sobrang sandamakmak na alat. Okay? Sobrang taba. O hindi mo alam kung malinis pa yung preparation niyan. Eh yung ibibili mo ng pares, bumili ka na lang ng prutas, bumili ka na lang ng gulay, lutuin mo. Magpinakbit ka. O ano bang sangkap ng pinakbit? Meron kang sitaw, meron kang kalabasa, ano pa, yung okra. O talong, yun na lang. I-mix mo, lagyan mo lang ng konting toyo, mga 2 kutsara, di puwede na 'yun, 'di ba? Okay pa. Oh, kaysa ikakain mo ng gano'n, kumain ka na lang din ng prutas, imbis na magtapsilog ka, 'di kumain ka ng saging, kumain ka ng itlog, o meron kang tinapay, eh, pupuwede na 'yun. Kakain ka ng tapsilog, alam mo ba kung paano pinirepara yung tapsilog na 'yun, yung tosilog na 'yun? O 'di siyempre hindi rin. Eh, kung sobra yun sa alat, sobra yun sa, ano yun, sa mga preservatives, which is bad. Alam mo naman natin yan, 'di ba? So, basic lang naman yung ating dapat gawin, no? Kung talagang masyado kang conscious, magpakonsulta po tayo sa mga eksperto, sa mga professional, sa mga licensed nutritionist, dietitian. No, sila po yung kailangan natin or pwede tayong humingi ng advice sa ating mga endocrinologist. Tuturuan po nila tayo kung ano yung mga nararapat nating kainin, ha? So, paano? Hanggang sa muli, napasarap na yung ating discussion, no? Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lalo na sa ating may mga problema sa thyroid, no? So, okay, hanggang sa susunod ulit na video. Salamat po sa panonood. Mabuhay po tayong lahat at God bless.